dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na nga mga kababayan, ng ating si Claire Castro ay nakahanap ng kakampi. Talaga ba? Nakahanap ng kakampi. Oh, eto na. Oh, si Claire. Oh, nasa na 'yon? Ito. Oh, nasaan? Oh, dito. Ayun. Oh, ayan mga kababayan. Oh, sabi rito mga kababayan, minsan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. O, yan ho yung sinabi ni Yusek, Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Yan ho yung saktong sinabi. Oh. Ngayon, mga kababayan, nakakita ho ako. Oh, dito po dito. Sa mga guro din. Grupo ng guro yata ito. Oh, sabi rito mga kababayan na nakuhang kakampi ni si Claire Castro. Ayan, lakihan natin. Sabi ho rito, Claire Castro, nilinaw, hindi lahat ng guro ang sinisisi sa Zamboanga School incident. Oh, kita nyo Nilinaw ni Palace Press Officer si Claire Castro na hindi niya sinisisi ang lahat ng guro kaugnay ng nangyayaring insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon sa kanya, ang nauna niyang pahayag ay isang paalala lamang. Isang paalala lamang tungkol sa mahalagang papel ng mga guro bilang pangalawang magulang at gabay ng mga kabataan. Totoo naman! Nauna kasing umani ng batikos ang kanyang pahayag matapos niyang sabihin na may ilang guro ring umanong lumalabag sa inaasahang asal at minsan, lumalabag sa di inaasahang asal at minsan ay nakakapagturo ng kawalan ng respeto sa mga estudyante. May mga ganun talaga nagsorry na nga yun Ilang grupo ng mga guro ang tumutol dito. Ayan na. Eto na ho yung mga bobong mga teacher baka wala hong natututunan yung mga bata rito. Ilang grupo ng mga guro ang tumutol dito at sinabing hindi dapat ma-generalize. Hindi naman gine-generalize. Sabi ko nga, di ba, hindi naman generalize yung sinabi. Ilang mga guro. Masyado lang kayong apektado Tama, mga kababayan? Tama? Tuloy. Ano sabi? Mahaba ito. Dahil sa kilos. Ito. Sabi, ilang grupo ng mga guro ang tumutol dito at sinabing hindi dapat ma-generalize ang buong propesyon dahil sa kilos ng ilan. Maliwanag naman Sinasalo nyo lang Kundi ba naman kayo mga nuknukan ng mga tangang mga guro kayong mga ilan? Ayan maliwanag. Ilan, hindi ko nila lahat. Hindi generalize. Mga nuknukan kayo ng mga tangang mga teacher kayo. Sa kanyang paglilinaw, sinabi ni Castro na hindi lahat ng guro ang kanyang tinutukoy at hindi sila ang sinisisi sa trahedya. Maliwanag yun. Ang punto lamang umano niya ay dapat patuloy na magsilbing mabuting halimbawa ang mga guro. Dahil malaki ang kanilang impluwensya sa paghubog ng mga estudyante. Tama naman. Nauna na ring pinaalalahanan ng DepEd ang mga guro na panatilihin ang professionalism at maging responsable sa kanilang asal. Kabilang ang
paggamit ng social media. Maraming mga hinampil talaga Sa mga sensitibong usapin, mahalagang malinaw ang mga salita upang hindi magmukhang sinisisi ang isang buong grupo. Malaki ang responsibilidad ng mga magulang, guro, paaralan at pamahalaan sa paggabay sa mga kabataan. At mas magiging epektibo ito kung may respeto lamang. Di ba? Komunikasyon at pagtutulungan sa halip na sisihan. Tama naman. Di ba? Sino ba may sabi niyan? Ito. Guro Kiko. Mga kapwa ko guro, bago tayo magwala at mag-react sa sinabi ni Yuse Claire Castro tungkol sa atin, magpakaguro muna tayo. Kita nyo? Eto ngayon nakakahanap na ngayon ng maraming kakampi si Yuse Claire Castro. Di ba? We are teachers and real teachers. Discern, do research, validate facts, and analyze information before we make harsh judgment. Kita nyo, buti pa to si Guro Kiko bilang dating guro sa PUP Santa Mesa. Ito ang Polytechnic University of the Philippines, kung saan maraming mga aktivista. Di ba? At dito, mga kababayan, doon pala sa amin ito, sa Dr. Yangas College, INC, sa Bukawi, Bulacan. At siya daw ay kilala sa pangalang Guro Kiko ng Pilipinas na gumagawa po ng mga makabuluhang training sa Luzon, Visayas at Mindanao. It's have some real talk here. Mga kababayan, kung ang napanood ko lang ay yung splice video na pinapakalat ng mga trolls and mga bashers, ako ang kauna-unang magagalit at magkukondena kay Claire Castro. Kita nyo? Matalino ito. Hindi katulad ng mga bobot, tangang mga teacher na reaction lang na reaksyon. Emosyon ng inuuna. Ito rin mga pamilya ni gasolitong alalay ni Aimee na yung kamukha ni Ungga, na kibing-kibing niya lagi. Di pamilyang tanga pala yan. Pamilyang mga tanga. Biruin nyo, nanay at tatay daw niya, teacher. Matapos minumura si Atty. Claire Castro. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba? Alam nyo ba na gumagawa na ng alibay sa kanyang katangahan? Kesyo daw pinapahinto na raw siya ng biba na mag-social media. Bobo, tatanga-tanga ka. Matapos mong idamay ang iyong mga magulang. Eto ka ngayon. Alibay na wag na munang mag-social media. Tatanga-tanga. Yun na nga. Ang napanood ko ay splice video. Siya daw ang unang kukundina. But here is the actual complete statement of Yuse Claire Castro. Minsan na po nating nakita, mismong ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Totoo naman Di ba mga kababayan? Please notice the specific phrase. Ibang mga guro. Ibang mga guro. Inang-ina nyo? Ibang mga guro. Ano ba pagkakaunawa nyo dyan? Sinabi bang lahat ng mga guro? Wala namang sinabi. Kaya tuloy sabi ni Guro Kiko, please notice the specific phrase. Ibang mga guro. It is very, 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 very clear that she did not generalize using
Simple logic. Putang ina nyo. And she has point here, and this is just reality. No profession is 100% perfect. Tama naman po. May mga pulis nga dyan. Kalalaking kalalaki, bakla pala. Meron namang mga pulis dyan, molestador din pala. May mga pastor, may mga pare, may katulad ni Kibuloy. Oh. Di ba mga kababayan, who bring their partisan views and personal politics inside the classroom. Totoo naman. Di ba? Some even encourage students to mock and disrespect politician that they do not like. Nang gagatong pa sa estudyante ang ibang mga teachers. It really happens. Wag nang i-deny. Magpakatotoo. Diba mga kababayan ko? Don't get me wrong. I am not defending Yussi Claire Castro here. I'm not a fan of her style because she sounds very cold and transactional, while I am empath who values emotional connection. She definitely could have what she said in much better way. Pero ang mali dito is the manipulation by political enemies. Tinanggal ng mga trolls ang salitang ibang to make it look like Castro insulted all teacher. Yun naman pala. Kasalanan na naman ng mga DDS. They are using the emotion of over-sensitive teachers for their own political agenda. Nakita nyo? Sabi ko sa inyo, ang paggawa ng mga propaganda ay gamitin ang mga emosyon ng mga mahihina. Eto hong mga political views ng mga guro na hindi nag-iisip na emosyon ang inuuna bago yung utak nila, ayan, nagiging biktima sila ng fake news ng kampo ni Sara Duterte. Pero wait, there's more mga kababayan. Ang tanong natin sa mga guro na ilan? Maliwanag yan. Ang tanong natin sa mga guro na ilan, bakit dito tahimik kayo? At yung teacher ay hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At nakita niyo? Yung mga teacher daw ay hindi daw marunong magturo. Bakit hindi kayo nagalit dito? Sige nga. Bakit hindi kayo nagalit nung sinabihan kayong hindi pala kayo marunong magsipagturo? yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Kita nyo, walang kwenta daw yung curriculum ninyo na tinuturo ninyo. Bakit kayo tahimik? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Kasi kayo, depende sa magsasalita eh. Kapag kinaiinisan nyo lang, yung nagsasalita, doon lang kayo nagre-react. Pero, kahit bobo, tanga, mangmang, kagaya nyo, yung magsasalita, dahil sinusuportahan nyo, magwawalang imik na lang kayo. Ganyan kayo. Ganyan kayo kahinampel. Di ba? Mga kababayan. Wala eh. Bakit sila iimik? Mukhang kagaya nilang bobot tanga yan eh. Bakit magsasalita sila? Aba mga kababayan, hindi. Hindi sila magsasalita dyan. Hahayaan nila yan. Dahil nga si Yussi Claire Castro ang nagsalita at sila ay gigil, hindi na sila magre-research, hindi na sila aaralin. Nagtuturo ng aral pero hindi marunong mag-aral. Mga bobo mag-research. Ang turo ninyo ay mag-research pero mga bobo kayo. Diba?
Yan ang sinasabi natin, mga kababayan eh. Oh. Oh, eto naman, mga kababayan, sinasamantala rin ng mga, liwanagin natin sinasamantala, mga kababayan ng DDS, yung ganyang mga pagkakataon, syokdulang gumawa sila ng fake news. Biruin nyo, in-splice, ipinasa sa mga guro, para magalit. Ayun, nagsipag-react lahat, uto-uto! Yung mga uto-uto, ano ba naman ang may itatawag pa natin sa mga DDS? Uto-uto nga ni, mahina ang kukote, bobo, tanga, mga mangmang. Diba? Muli, mga kababayan, inabot na tayo ng oras at ako ay mag-aagahan na. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.